Ang simbahang ito, ay itinayo noong panahon ng Kastila, at idineklara na National Cultural Treasure, ng National Commission Culture and the Arts, at ng National Museum of the Philippines, noong ika-27 ng Agosto taong 2011. Isa ito sa 37 simbahan sa bansa, na nagbigay ng karangalan. Kamusta mga ka-travel? Narito tayo muli, para sa isang makasaysayan, at makabuluhang kwento, ng simbahan na matatagpuan sa poblasyon area, ng San Nicolas sa Minalin, Pampanga. Ang Santa Monica Parish Church. Pero bago ang lahat, kayo po ay aking inaanyayahan na mag-subscribe, like, at comment sa aking channel. Pindutin na din ang notification bell, para maging updated kayo, sa mga bagong episodes na aking ilalabas. Tara mga ka-travel, samahan nyo ako sa aking kwento. Ang Santa Monica Parish Church, karaniwang kilala bilang Minalin Church, isang Baroque Roman Catholic, na bahagi ng eklesiastikal na lalawigan, ng Roman Catholic Archdiocese ng San Fernando, sa ilalim ng Vicariate of Christ the King. Ang simbahan ay nasa ilalim ng pagtangkilik ni Saint Monica ng Hippo, na may isang araw ng kapistahan na ipinagdiriwang taon-taon, tuwing ikalawang linggo ng Mayo. Itinatag noong 1614, nagsimula ang parokya ng Minalin, bilang isang bisita, o sub-parish ng Macabebe, Pampanga. Ang orihinal na lokasyon ng simbahan, ay sa Barangay Santa Maria. Gayunpaman, ang mga troso para sa pagtatayo ng simbahan, ay dinala ng baha mula sa Santa Maria, patungo sa isang maburol na lugar na tinatawag na Burol. Ito ay kalaunan ang naging lokasyon ng kasalukuyang simbahan. Kasama sa disenyo ng simbahan ang mga motif, na sumasalamin sa kulturang pre-Hispanic. Ang mga spire na nagpapalamuti sa mga kampanilya, ay naglalarawan ng isang Moorish na arkitektura, na nagpapahiwatig ng lumang pananampalatayang Islam ng mga naunang residente ng Minalin. Ang nagsisimulang Baroque, ay may katamtamang pandekorasyon ng mga katangian. Mayroong ilang mga halimbawa ng estilong ito, sa mga simbahang itinayo noong ika-18 siglo. Ang simbahan ay may sukat na 52 metro ang haba, 13 metro ang lapad, at 11 metro ang taas. Ang kambal na tore ay nasa gilid ng harapan ng simbahan. Mayroon itong transept at ilang mga reredos. Ang binalatan na palitada, o outer layer ay nagpapakita ng orihinal na pulang brick wall, na nagbibigay sa simbahan ng kakaibang old rose touches. Ang pinakakapansin-pansin na katangian ng arkitektura ng simbahan, ay ang malaretablo na facade nito. Ang marangyang mga dekorasyong bulaklak ng pangunahing pasukan at ang mga bintana sa itaas nito. Ang mabulaklak na palamuti, ay nakakapukaw ng mga sinaunang katutubong altar. Ang isang hanay ng mga pinagsama-samang mga haligi ng Corinthian, ay artistikong nagsisiksikan sa gitna ng harapan, at nagsisilbing suporta para sa tatsulok na pediment, na nasa tuktok ng isang roof lantern o kupola.
Noong panahon ng Kastila, inilagay ang isang ilaw na beacon sa tuktok ng pediment, upang gabayan ang mga mangingisda sa kanilang paglalakbay, mula sa ilog patungo sa bayan. Ang istruktura, ay karagdagang kinumpleto ng isang maikling hilera ng balusters. Ang mga semi-circular na niches, ay naglalaman ng mga pininturahan na mga estatwa na bato, ng iba't ibang mga santo ng Augustinian, na idinisenyo upang ihalo sa mga rosas na bintana. Mayroong isang kapansin-pansing kaibahan, sa pagitan ng mga volume at projecting fenestration, rosas na bintana at semi-circular na mga niches ng estatwa. Ang patayong paggalaw ay binibigyang diin ng kambal na hexagonal na 4 na palapag na bell tower na nasa gilid ng harapan. Ang dalawang hexagonal tower ay matatag na binuo, at ang 4 na kampana na napetsahan sa pagitan ng 1850 at 1877, ay nakatuon kay St. Augustine at St. Monica. Napapalibutan ng 4 na mababang gusali na hugis parisukat, at may arco sa bubong na gawa sa bato, na tinatawag na cupolas posas. Ito ay ginagamit bilang oratory stations, para sa Blessed Sacrament noong Kristong Hari, Corpus Christi at iba pang mga kaganapan. At ito ay pambihira lamang na matatagpuan sa Pilipinas. Ang simbahan ay may detalyadong pinalamutian, na estilong klasikal na mga corbel na bato, at mga beam sa kumbento at sa taas sa kisame ng simbahan. Nanawagan ang Pambansang Komisyon para sa Kultura at Mga Sining ng Pilipinas, na pangalagaan at protektahan ang mga simbahan sa panahon ng Kastila dahil sa pamana at kultura, na idineklara ang mga ito bilang National Cultural Treasures. Bago ang ika-400 na anibersaryo ng pagkakatatag ng parokya ng Minalin noong 2014, isinulat ng Pambansang Museo ng Pilipinas, ang Santa Monica Church of Minalin, bilang isang pambansang kayamanan ng kultura. Ang simbahan ay ang pangalawang National Cultural Treasure, na idineklara sa Pampanga, pagkatapos ng Betes Church, o St. James Parish Church sa Betes, Guagua, Pampanga. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-travel. Sana ay nagustuhan nyo ang aking maikling kwento, at sana ay meron kayong nakuhang kaunting kaalaman sa episode natin ngayon. Maraming salamat mga ka-travel. Hanggang sa muli.